Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Alam nyo, oo, mukhang meron na pong natatakot. Mukhang meron na pong kinakabahan. Alam niyo kung bakit? Meron pong nag-delete ng post. Di ba ito naman yung gusto mo, Jason, sa? Yung magkaroon ka ng spotlight, oo. Yung magkaroon ka kahit papaano ng, yung pag-uusapan ka. Eto na, oh, ibinigay na sa'yo. Pinansin ka na ng St. Luke's. Oo, dahil fake news ka. Tapos ngayon, sakit-sakitan. Sabi ba naman yung 3 araw na akong nasa ospital. Ini-eme mo kami, oh. Nagpapakalat ka ng fake news, tapos ngayon, na mukhang kakasuhan ka, bigla kang delete post. Walang ganon. Oo, kahit mag-delete ka, ang daming naka-screenshot. Ito yung kanyang post, mga minamahal. Okay. Wait lang, pakita ko sa inyo, Ito yung kanyang post. Kita ninyo? Yan, see? Ito, sobrang linaw na talagang paninira kay PBBM. Yan, yan. Sabi ba naman niya dito, this situation demands immediate transparency and oversight to prevent further risks to public service. Please urge to assess PBBM fitness for duty and compel release of his complete medical records. Kasi ini-insist dito na si President Bongbong Marcos, abay nandoon po sa St. Luke's, talagang malubha na daw po ang kalagayan. Malapit na daw pong mategi. Malapit na daw po sa katotohanan. Yan yung sabi ni Jason sa. Meron nga yung iba nagpapakalat na ng AI na si President Bongbong Marcos nakahiga sa higaan, like namamayat. Grabe talaga yung paninira ba? Mga minamahal, talagang ginalingan nila ba? To the point na may nabudol ba? Mga minamahal. Ngayon, naglabas ang balita, ang St. Luke's. Tingnan ninyo. Actually, si Jason sa, ito siya, meron siyang 11 counts of estafa and 1 counts of libel. So, ano yung credibility nitong taong to para paniwalaan ninyo? Diba? Tingnan nyo nga yung mukha na ngang manluloko, talagang kinarir pa talaga. Diba? Tingnan ninyo yung mukha, talagang kahit sino mukhang maaawa Pero sino yung maaawa pag nalaman yung totoo mong ugali na sinungaling, ubod ka ng budol, di ba? Ngayon, ito yung balita. Pakita natin sa inyo. Alright. Okay. Eto. May ads pa kasi Itinanggi ng St. Luke's Medical Center na may inilabas sila ang medical record ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pahayag ng ospital. Sinabi nito na fake and falsified ang nasabing medical document na kumalat din sa social media. Iginitrain ng pamunuan ng St. Luke's Medical Center ang kanilang istriktong pagpapatupad ng confidentiality sa pasyente, ngayon din ng data privacy. Tanging sa mismong pasyente lamang nila o sa isang otorisadong tao o official hospital channels lamang nila i-release ang medical results. Nilinaw din ito na ang anumang dokumento o medical records na nakuha sa labas ng authorized channel ay tinuturing na peke o layon lamang na makapanloko. Dapat lang tingnan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon, kalusugan ng Pangulong. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. Narinig ninyo? Kakasuhan! Alam nyo, ang NBI, mabilis pong umaksyon nito. At aaksyonan kung sino yung nasa likod nito. Naku po! Mukhang meron na naman atang magtatagong nasa bunker. Mukhang meron na naman atang mga minamahal na hindi magpapakita. Mukhang meron naman atang magtatago at sasabihin na mukhang
papalabasin nila na wala na sila. Diba? Nakikipagtagu-taguan. Diba? Yan kasi yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Kahit galit kayo sa presidente or kahit ayaw nyo sa admin, hindi ibig sabihin meron na kayong karapatan na manira ng tao. Diba? So, wala kayong karapatan na sirahain ang imahe at reputation ni President Bongbong Marcos. Dahil unang-una sa lahat, si PBBM is alive and kicking. Diba? Si PBBM po, buhay na nagtatrabaho. Hindi ba dapat sana matuwa kayo dahil meron tayong presidente? Hindi ba dapat sana matuwa kayo dahil ang ating Pangulo inaantabayanan ang mamamayang Pilipino? 'Di ba? Instead na matuwa ang ginagawa ninyo, nilulugmok nyo pa si PBBM. 'Di ba? Mga minamahal, tapos sinasabi nyo na malapit ng mategi. Ganyan ba kayo kasama? Ang akala ninyo hindi kayo nagkakasakit? Ang akala nyo sobrang immune kayo? 'Di ba? Mga minamahal, ano akala ninyo? Immortal kayo? Ay. O, nasan yung mga utak ninyo? Oo, ngayon basahin natin yung mga comments dito. Ano kaya mga comments dito, mga minamahal? Ay nako, malapit na, nagtatago na, sabi ni Conrado Mosico. So, paano pagkakatiwalaan ng merong 11 counts ng staffa at merong isang count ng cyber libel? Kasi mga minamahal, wala eh. Siya din yung umamin noon. Sumusweldo daw siya ng 1 milyon. Diba? Para sirain itong si President Bongbong Marcos. Ang tindi mo, boy. Oo. Hanga ako sa kakupalan mo, boy. Buti hindi ka kinakarman yan. 1 milyon para manira. Uy, totoo yun, ha? O, kahit i-search pa natin, 1M. Tingnan nyo, 1 million. Jason Za. Search natin, ito. Ayan, SMNI. Sobrang linaw. Diba? SMNI paying Jason sa 1 million a month for consultancy job. Diba? Wala eh. Malaki yung sweldo. Kapag naninira ka, 1 million ba naman? Diba? Sa 1 million na yun, makakaipon ka talaga ng 12 million sa loob lamang po ng 1 taon. Maliban pa dyan, mga minamahal, yung mga bigay-bigay. Diba? Nang iba niya din mga pinagtatrabahuan. Diba? See? Kaya, ano yung reason natin para pagkatiwalaan itong taong to? Sirang-sira ng kanyang credibility. At saka beside mga minamahal, tingnan nyo, dinilit niya yung post, ibig sabihin takot. Bakit dinilit ni Jason sa Facebook post niya? Takot ba na madagdagan ng kaso? Deleted. Nung chinek ko yung account ni Jason sa mga minamahal, wala eh. Deleted na. Anyway, screenshot will last forever. So, anong gawin ni Jason sa? Wala eh. Ano talaga siya? Makukulong talaga siya. Wala, nakablock pala tayo dito kay Jason sa mga minamahal. Nakablock tayo dito kay Jason sa. Pero kung i-search natin dito sa kabilang account, meron daw sakit itong si Jason sa. Jason sa. Tingnan natin, Jason za. Ito. Pakita natin. Wala na siyang post. Tingnan nyo. Biglang yung post niya, mayroon na siyang sakit. Kahit scroll up natin, wala na. Ito na yung huli niyang post. Yan, Ang sabi niya dito, day 4, time check, 9 of 5 a.m. Yan, Ang daming bawal. Parang meron siyang sakit. 'Di ba? Sabi niya, ang daming bawal, kape, egg, chicken, munggo, soda, matamis, maalat, seafoods, stress puyat, may kakaunti pang ubod, sipon at makati at natutuyo lalamunan, may appetite naman, isda, ulamin, walang problema sa colon, yan, ganyan. Hindi naman na yan. So, parang siya yung mga minamahal, ang merong sakit ngayon. Oo. Diba? Grabe, itong si Jason sa, see? Kinarma. Alright, mga minamahal, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat!
mga kababayan.